Ganito yung sasakyan mo, gusto mong i-change oil. Gamit ka ng box wrench sa number 14, tanggalin mo itong drain plug niya. Pag naluwagan mo na, kamayin mo na yan para matanggal mo ng tuluyan. Pag kaunti na lang yung tumutulo, ibalik mo muna itong drain plug, tsaka mo ngayon higpitan ng number 14 na box wrench mo. Tapos balik ka sa ibabaw ng makina mo. Pa-flashing ko muna itong makina, gagamit ako dyan ng Rev X40. Ayan yung pinakamagandang panlinis na matagal ko nang ginagamit. Dahil nakakatanggal yan ng malapot na langis na kumapit dito sa loob ng makina. At pag naisalin mo na itong gagamitin mong pang-flashing, ibalik mo yung engine cap niyan. Tapos start mo itong makina. Iyaan mo lang siyang umaandar na naka-idle. After 5 minutes, patay mo na ulit itong makina. Balik ka ulit dito sa ilalim ng sasakyan mo. Gamit yung box wrench sa number 14, tatanggalin mo ulit itong drain plug niya para ma-drain yung langis na ginamit mong pang-flashing. At habang nagpapatulo ka, pwede mo nang tanggalin itong oil filter mo gamit ka ng oil filter rinse. Pag naluwagan mo na yan, pwede mo na yan tanggalin. At bago mo ilagay yung bagong oil filter, punasan mo muna itong base ng paglalagyan mo ng bagong oil filter. At itong bagong oil filter, pahiram mo ng oil yung o-ring niya, tsaka mo higpitan ng kamay mo. Tapos itong drain plug, ilagay mo na rin. Tsaka mo higpitan ngayon ng maayos. Dahil okay na, may nakaready si customer na 1 gallon na Blaze Racing. Yan ang gagamitin ko. Pero hindi mo mauubos lahat yan mga boss, may matitira dyan ng kaunti. Para sigurado ka, gumamit ka ng dipstick syempre. Pag naka-level na, ibalik mo itong engine cap niya, paandarin mo itong makina, tapos patayin mo siya ulit. Pag nagkulang yung oil, tsaka ka ngayon magdagdag. Salamat. Hinila mo yung handbrake mo, kaya lang mataas na siya. Tapos yung brake pedal mo, malalim na rin. Mga boss, kayo na yung gumawa. Madali lang yan. Punta ka dito sa likuran ng sasakyan mo. Tanggalin mo yung gulong dyan para ma-check mo kung makapal pa yung brake lining mo. Pag manipis na, palitan mo. Tanggalin ko na itong gulong mga boss ha. Tapos isunod kong tanggalin itong brake drum. Pag matigas tanggalin itong brake drum, haluin mo lang para bumitaw siya sa pagkakakapit. Dahil kinalawang lang naman yan. Tapos kung makikita nyo mga boss, grabe yung dumi ng brake drum niya, no? Pati itong brake shoe niya, grabe rin yung dumi. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, liyahin ko muna itong brake drum para matanggal yung mga kumapit na kalawang. Kahit papano, medyo puminis siya ng kaunti. Pati itong brake shoe mga boss, liyahin mo rin yan para matanggal yung tumigas dito sa ibabaw niya. Tapos gamitan mo siya ng brake cleaner para sigurado ka na mawas out lahat ng kumapit na dumi dyan, pati yung malagkit. Ganon din dito sa brake drum niya, spray mo rin yan ng brake cleaner para sigurado ka na malinis talaga. Tsaka mo yun siya punasan. Sa pag-adjust ito mga boss, madali lang. Gumamit ka ng flat screw, tapos sikwatin mo yung brake adjuster niya. Ayun yung sinikwat ko. Ipaangat mo lang yun ng konti. Kahit 5 ipin lang, nag-adjust na yan. O, yung balik ko na itong brake drum niya. O, tignan nyo, sumikip na siya, diba? Kabilaan yan mga boss ha. In-adjust ko at nilinisan. Kaya kung kayong gagawa, madali lang ito mga boss. O, i-check ko na itong handbrake niya. Tignan nyo, nagbago na siya. O, diba? Umiksi na lang. Diba? Napakasimple lang. Salamat. Tingnan nyo mga boss, hindi ko mabuksan. Kailangan sa loob pa. Hilahin mo yung handle niya para mabuksan mo itong pinto. Ilang beses na daw yung ginawa ni customer. Kaya lang talagang bumibitaw itong rod niya dito sa outer handle. Kaya kung makikita nyo, tinanggal ko itong screw niya dito sa cover ng inner handle. Dahil nga kailangan kong tanggalin itong door sidings niya para makita ko kung ano talaga yung naging problema. Kung bakit bumibitaw yung rod niya dito sa outer handle niya. Siyempre naman kasama sa tatanggalin itong interior handle niya, meron lang naman yan 2 screw. At dito naman sa window handle, itulak mo ng flat screw yung clip niya para matanggal mo itong handle. At dahil okay na, wala nang abala mga boss, pwede mo nang tanggalin itong door sidings niya. Hatakin mo lang yan kasi nakaklip lang naman yan. Plastic clip lang yung nakalagay dyan. Tapos i-check ko na itong problema ni boss. At kung makikita nyo mga boss, itong rod niya, yung dulo na pinagkakabitan ng plastic lock ay pudpud na. Kumbaga sa maliit na talaga siya. Kaya ang mangyayari dyan, kapag itinusok mo, mga ilang araw lang o ilang linggo, bibitaw na yan. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, isang madalian, gumamit ako ng stranded wire, itinali ko na lang siya para sigurado at hindi ko na pinagasto si customer pa para bumili kung ano-ano pang pyesa dyan. Ganun lang isa kadali mga boss. Tapos ginamitan ko siya ng plier, hinigpitan ko siya ng maayos. Tapos yung sumobrang wire, pinutol ko yan para naman maganda tignan kahit papano. O testingin ko na mga boss para makita natin kung talagang hindi na siya bibitaw. O di ba? Okay na siya. Ito yung ginawa ko dati mga boss na nagkaroon siya ng palya dahil nga may tagas dito sa o-ring sa sensor ng fuel filter. Dahil gabi na noon, ginawan ko ng paraan para hindi siya tumagas. Para maiuwi ng customer itong sasakyan niya. Kaya lang dahil nawala yung palya at naging okay naman yung takbo ng makina, ngayon lang ibinalik ni customer after ng 6 na buwan.
Kaya ngayon, bumalik siya para palitan ko na ng bagong fuel filter. Kaya kung ganito yung sasakyan nyo at ginagamit yung pang negosyo, kayo na magpalit ng fuel filter. Mas maganda sa ilalim nyo padaanin yung pagtanggal ng fuel filter. Tanggalin nyo lang yung socket wire sensor niyan, tapos gumamit kayo ng fuel filter wrench para matanggal nyo itong lumang fuel filter dito sa upper pump niya. Itong fuel filter wrench na gamit ko mga boss, improvise ko lang yan. Para hindi ko natanggalin itong fuel filter pump assembly. O diba, mas madali ko siyang natanggal para mapalitan. Siyempre, para hindi kumalat yung diesel, tanggalin mo muna itong laman ng fuel filter mo. Tapos gumamit ka ng yabi tubo, luwagan mo na itong sensor niya dito sa fuel filter. At kung mapapansin nyo mga boss, dito sa sensor ng fuel filter, dalawa na yung o-ring dyan. Dahil nga sa nagkaroon dito ng leak, kaya ang ginawa ko, dinoble ko yung o-ring. Awa naman ng Diyos na wala yung leak at yung palya niya. Kaya si customer ngayon lang ibinalik dahil bago na itong fuel filter, pati itong o-ring niya, isang o-ring na lang ilalagay dito sa fuel filter sensor. Dapat malinis yung sensor bago mo ilagay itong bagong o-ring niya. Para pag nilagay nyo dito sa bagong fuel filter, hindi siya magkaroon ng leak. Tapos gamit ko ulit ng yabi tubo para mahigpitan mo ng maayos itong sensor dito sa fuel filter. At dahil okay na, pwede ko na yang ilagay. Pag nilagay nyo itong bagong fuel filter, pwedeng lagyan nyo na yan ng diesel para hindi na kayo magpampa. Pero dito sa ginawa ko, hindi ko yan nilagyan ng diesel. Kaya mamaya mga boss, after ko mailagay itong bagong fuel filter dito sa upper pump niya, ipapump ko yan para mawala yung hangin dito sa fuel filter. At dahil na ipakapit ko na itong fuel filter dito sa upper pump niya, gamit yung oil filter wrench mga boss, higpitan nyo ng maayos. Huwag lang sobra sa higpit, pwedeng pumilipit yung o-ring at magkaroon ng leak yan. Dapat alalay lang, kung kaya naman higpitan ng kamay nyo, okay lang. Pag okay na, balik ka na ulit dito sa ibabaw ng makina mo. Unahin mong i-connect yung socket wire sensor ng fuel filter mo. Pag okay na, pwede mo nang ipump itong ibabaw ng fuel filter mo. Ayan mga boss, yung bobombahin ko. Kailangan mapuno ng diesel yan para yung hangin is mawala. Pag puno na yan mga boss ng diesel, itong filter niya, matigas na yan pag binomba nyo. Close up ko. O gaya niyan mga boss, matigas na siya pag tinutulak ko. Ibig sabihin yan, wala na siyang hangin at pwede nang start itong makina. Check ko muna kung naka-neutral. Maganda na yung sigurado. Pag umandar na, ipump mo ulit dito sa fuel filter mo para sigurado kayo sa gawa nyo. Dapat wala siyang leak, tapos pag binomba nyo is tumitigas siya i-pump. I-switch off ko itong makina mga boss ha. Tapos i-start ko ulit yan. O diba, nakita nyo, okay na siya. Ganun lang mga boss at sana nakakuha kayo ng idea. Maraming salamat. Kung ganito yung sasakyan nyo at masyadong mataas itong clutch pedal, sukatin ko yan mga boss, diba? Tignan nyo. Yan yung nirereklamo ni customer. Masyadong mataas na clutch pedal. Nangangalay daw siya. Totoo naman, nakakangalay talaga yan. Pero ang hindi niya alam, merong adjuster yan dito sa switch niya. Ayan mga boss, yung kilinos up ko, meron siyang socket wire na kulay puti. Ayan yun. I-press mo lang yung socket wire niya. Tapos hugutin mo na yan. O diba, nabunot ko na siya. Tapos kumuha ka ng open wrench na number 14. Luwagan mo itong nut dito sa switch ng clutch pedal mo. Pag maluwag na yan mga boss, para mabilis mong mapihit itong nut, kamayin mo na yan. Ikutin mo itong nut pakaliwa para tumaas siya. Tapos, pwede mo na ngayon ibaba itong switch. Pihitin mo naman yan pakanan. Para mag-adjust itong clutch pedal, pababa naman. Tapos, discardin mo na yon kung hanggang saan yung taas na gusto mo na hindi ka mangangalay. At pag okay na, pwede mo nang ibalik itong socket wire na binunot mo dito sa switch. Isaksak mo na yan mga boss. At bago ko higpitan yung nut dito sa switch niya, sukatin ko muna itong taas ng clutch pedal para makita nyo mga boss. At kung makikita nyo mga boss, ipinatong ko itong tools ko, halos magpantay na itong brake pedal at itong clutch pedal. At dahil katabi ko lang naman si customer, ipinasubo ko na sa kanya itong clutch pedal. Pinatapakan ko yan kung okay na ba sa kanya yung adjustment na ibinigay ko. Sabi ko nga kung hindi ka pa satisfied, pwede pa naman ako mag-adjust. Kaya lang okay na sa kanya mga boss, salamat.